No, at ang totoo, nakakatawa na nga ho yung mga abogado po ng pangalang Pangulo kasi pagka humaharap po sila doon sa criminal proceeding, ang sinasabi nila, hindi pwede magtuloy itong criminal proceeding na to kasi mayroong impeachment proceeding eh. Hindi ba? Pero pagka humaharap po sila sa impeachment proceeding, ang sinasabi nila, hindi pwede magtuloy ito impeachment proceeding. Kasi dapat, sa criminal court na yan, ipinapasa. Hindi ba? So parang, basically, I think they're trying to evade accountability on the threats that they had made against the president and his family, whether in the impeachment court or whether in the criminal court. Siguro syempre ngayon pong linggong ito, nagkaroon lang po ng isang trial day no, nung pong Lunes dahil nag-cancel po yung dalawang mga araw dahil po sa lakas po ng pag-ulan. Pero syempre, pag balik po natin sa Lunes, baring po yung malakas muling pag-ulan, ay magtutuloy po yung presentation ng evidence no, ng prosecution, yung pong pagsalang kay Ms. Acosta. Hindi pa ho tapos yung direct examination kay Ms. Acosta. Magtutuloy po ito sa Lunes and then cross-examination at mga tanong po ng mga senator judges. Pero very important ho yung lalatag ng ebidensya ngayong linggo pong ito kasi ngayong linggo pong ito itinuro ni Gina Acosta si Vice President Sara Duterte na nag-utos sa paglilipat ng 125 million in confidential funds mula kay Ms. Acosta papunta po kay Colonel La Chica. So, sa totoo lang, katulad ng binabanggit po natin nung nakaraan, sapat-sapat na yung pong testimonya na yon para ipakita ang maling paggamit ng confidential funds ng Vice President, ni Ms. Acosta at ng iba pang accountable officers ng Office of the Vice President. No? Pero itutuloy ho namin ito doon pa sa ibang mga relevant na mga testigo katulad ni Mr. Fajarda para naman po doon sa DepEd, which is basically the exact same instruction given to him by the Vice President, pero sa DepEd lang po ito ipinatupad. At sa totoo lang din, ito rin po yung laman nung pong Notice of Disallowance for 2023. Dahil nga, binigay ng OVP ang confidential funds sa isang non-OVP personnel, katulad po ni Mr. La Chica. So, doon pa lang, yung pong requirement to prove misuse has already been established. No? So, in the next couple of weeks, after Mr. Fajarda, in-expect din po namin maisalang po namin yung po NBI expert na magsasabi na talagang pineke yung pirma noong pong acknowledgement receipts, ilang tao lang ang pumirma para dito. At isasalang din po yung PSA para magbigay ng sertifikasyon na yung pong mga pangalan sa acknowledgement receipts katulad ni Mary Grace Piatos at Milky Sikuya ay hindi pinanganak, hindi kinasal, at hindi po namatay sa Pilipinas, wala po sa database. No? Basically, makikita ho natin na yung 125 million in 2022 confidential funds ay nalusaw, nawala ng parang bula noong pong pinirmahan na po itong mga acknowledgement receipts. Hindi na ho natin malaman kung saan po napunta yung pera. Pangalawang punto na mahalaga, syempre binabanggit ho na meron daw pong predetermined narrative, yung pong prosecution at parang yung pong mismong korte dito po sa impeachment ng ating pangalang Pangulo. Linilinaw ho natin na ang impeachment trial ng ating pong pangalang Pangulo ay hindi nakabatay sa naratibo. Ito po ay nakabatay sa ebidensya. Sa dulo, ang ebidensya ang magsasalita. Sa dulo po, magpapasya ang senator judges hindi batay sa naratibo, kundi batay sa ebidensya po mismo. So, I think that needs to be very clear. Dagdag pa, sinusuportahan po namin yung pong pagtingin ng ating pong Senate President na hopefully matapos po before December ito pong paglilitis. No? So, ibig sabihin yung presentation of evidence ng prosecution at ng defense. No? So, hopefully, and this is just a target and a goal, sana matapos po kami by the end of September presenting all of the articles
baka lang mausog po further into the first week of October dahil medyo nabitin po tayo for this week. Pero hopefully, we will be able to makasalubong ho kami doon sa timelines na tinitingnan po ng atin pong Senate President. At sa pinakadulo ho, isa lang naman po yung responsibilidad ng prosecution. Ilatag sa harapan po ng Senate Impeachment Court ang sapat, may batayan at matibay na ebidensya para patunayan po yung articles of impeachment. And so far, tingin ko po nagagawa po ito ng House Prosecution Panel. Yun po muna. Kung si Ginoong Fajardo po ba ituturing na hostile witness ng prosecution? At tama po yun. Similar naman po yung status nila ni Ms. Acosta dahil syempre talaga naman pong yung mga interest po nila ay I think very similar. Particular dito po sa misuse ng confidential funds. Ang atin pong inaasahan ay Ms. Acosta, like what Ms. Acosta did, Mr. Fajardo will reconfirm what he had stated during House Committee deliberations na ang pangalang Pangulo po yung nagbigay instructions para po ibigay yung po confidential funds ng DepEd sa isang non-DepEd organic personnel. Dahil po mismong si Ginang Acosta ang nagsalaysay na si Vice President Sara Duterte nag-utos sa kanya, dito po ba may chance ang ipatawag ng prosecution bilang witness or hostile witness din si Vice President Sara Duterte? Hindi po namin ito na pagpapasyahan kasi syempre meron naman pong right to refuse yung pong nasasakdal, no? Kung isasalang po siya ng prosecution. Pero, for example, kung isasalang po ito ng defense panel, of course, the Vice President will be subject to cross-examination and we will ask her very specific questions relating to any of the articles of impeachment. So lahat ng apat na articles of impeachment, including bribery and including unexplained wealth. Pero yung pong sa threats article, syempre, we had rested our case already there. Defense presentation of evidence na lang po yung inantay for that. Sa totoo lang, sapat-sapat po kami doon sa presentation po namin ng NBI witnesses, no? Para patunayan na totoong nagbanta ang pangalang Pangulo sa atin pong Pangulo at sa kanya pong pamilya. At syempre, ito pong sa confidential funds misuse article, ongoing po ito. Pero katulad ng binanggit ko, major na po yung testimony ni Ms. Acosta na nagtuturo sa atin pong pangalawang Pangulo. But it is still our interest na tapusin po ito across the 4 articles po. Kasi we are confident in the evidence and that we are confident that we can convince the senator judges dito po sa bagay po na ito. Kung pinag-uusapan nyo rin ba yung posibilidad na maaring maging hostile witness din si Colonel Lachica? Pinagpapasyahan din ho namin yung bagay na yan. But again, ang very important naman ho talagang kailangan mapatunayan yung pong act of confidential fund misuse. No? So, ibig sabihin, ang pinaka-importanteng mahalagang mapatunayan, kailan nagsimula yung pong misuse. At makikita ho natin na doon sa instruction pa lang. Kasi wala hong magiging Milky si Kuya o Mary Grace Piatos kung hindi ho sinabi ng pangalang Pangulo na Gina Acosta, ibigay mo ito kay Colonel Lachica. So yun yung original scene nung pong confidential funds misuse. So yun po yung pinakamahalaga na evidence point na dapat pong ma-irehistro dito po sa bagay na ito. And I think we had registered it already. Lahat ng iba pa labas doon. Katulad na binabanggit nyo, further testimony from Mr. Lachica, Tico, hindi na parang pangdagdag na lang po ito doon sa na-establish ni Ms. Acosta ngayong linggo pong ito. Hindi ba si Colonel Lachica was supposed to undergo court-martial? Totoo ba yan? Hindi ko yun po alam, no? But I think better to ask the FB kung if that is something that was planned or something that was being undertaken. Lahat itong testimonya ni pangalan ng babae, Acosta, tapos kung yung magiging testimonya ni Fajarda, halos karamihan dito kung narinig na ng
natin doon sa Quadcom. Ano pa ba yung hindi namin narinig na maaaring marinig pa namin dito sa mga darating na pagkakataon? Um, Kailangan natin maglinaw na bagamat it is a reconfirmation doon po sa um, mga binanggit na po in House Committee deliberations, magkaiba pa rin po yun eh. Kasi una, yung po mga House Committee deliberations, ang dulo lang ho nun, recommendatory na mga proposals, no? For whatever legislation or pagkakaso. Pero ngayon, ang pinag-uusapan ho natin, yung actual ho na pagpapanagot ng po mga impeachable officers to an impeachment process. No? So, ibig sabihin, dito sa proseso pong ito, the statement of Ms. Acosta or Mr. Fajarda will result either in a conviction or an acquittal of the Vice President. Yun po yung una. Pangalawa, syempre, yung pong statement ni Ms. Acosta, Mr. Fajarda, will be subjected to cross. So, ibig sabihin, kung ano man ho yung matira doon sa direct examination, cross-examination, and questions of senator judges, yan po more or less yung tatanggapin po ng paglilitis bilang aktual na bersyon ng katotohanan. Dahil dumaan na po sa deliberative process ng paglilitis. So, kahit pareho yung actual na statements, magkaiba pa rin po yung actual na epekto ng proseso pong ito. But yung tanong nyo, kung may dagdag pa, abangan ho natin. Kasi kahit naman ho, napag-usapan ho yun, may mga new facets of the testimony of Ms. Acosta, yun pong nakita natin nitong nagdaan po nga paglilitis. Nabanggit nyo kanina kong yung katagang acquittal at saka conviction. Sa ngayon ba, meron nang nagbago sa tact ng prosecution? Kung paano natin maabot yung threshold na yon given yung mga nangyayaring composition na sa Senado? Kami naman ho, focused mainly on the evidence po kami. No? So, ibig sabihin, if at the end of the proceeding, nakumbinsi po yung 2/3 ng mga senador, doon ho tayo magbabatay. No? Pero ibig sabihin, on whether we are tweaking our evidence presentation to be able to get more votes. Hindi naman ho yun na mapagpasya dahil sa dulo-dulo naman ho, ang ebidensyang mailalatag sa paglilitis mismo, yun pong pinakamahalaga. Tong, meron pang artikulong hindi natatalakay. Yun bang gravity ng mga ebidensyang taglay ng prosecution, pakikita ng prosecution at saka ng testimonya ng inyong mga testigo, comparable yung, let's say, yung biglaang pagyaman, di may paliwanag na pagyaman, comparable ba sa mga narinig na namin? O mas matindi pa yung dapat naming abangan sa mga susunod na linggo o buwan? Doon po sa hindi ba ipaliwanag na yaman, syempre may mga nabanggit naman na po sa House proceedings. No? So, for example, yung pong AMLAC report, Ombudsman report, at yung pong mga SEC reports. No? Ang hindi na lang po natin nakikita syempre, yung pong BIR disclosures at yung pong mga bank accounts. No? I'm certain, pagka po binuksan yung BIR at binuksan po yung bank accounts, tingin ko marami pa ho tayong makakalkal dyan po sa bagay po na yan. So, kung yung testimonya ng mga nakalipas na testigo, maaaring napakinggan o napanood na natin sa mga nakalipas na House hearing, dito po sa hindi maipaliwanag na pagyaman o kayamanan, marami pang hindi nakikita ang publiko dahil ito'y noon na ipinagbabawal ng batas. Tama po yun. So, katulad ng binanggit ko, yung pong BIR documentation, yung pong ITRs ng lahat, no, nung pangalawang Pangulo, ng kanya pong asawa at ng kanila pong mga kumpanya, may sasalang po yun sa paglilitis. So, bago pong ebidensya yon, wala pong nakalaman pa ho na yun up until that point. Pagka po prinisinta po yung BIR. Pangalawa, yung pong mga bank accounts, pag nasalang po yun, syempre, wala din ho nakakita pa ng aktual na laman ng pong bank accounts ng pangalawang Pangulo at ng kanya pong asawa. So, ito yung artikulong may mga sorpresa. Pwede ho natin sabihin yun, na ito po yung artikulo na talagang meron pong bagong-bagong mga ebidensya. Kasi
syempre, for confidential funds misuse and for bribery, it is something of a reconfirmatory testimony kasi more or less it had already been established during the House Committee deliberations. Marami pong ipatatawag ditong mga witnesses. Tingin ko po, several ho yung mga maisasala. Kasi for example, yung firearms pa lang ho, bagong ebidensya rin yun. Yung pong non-disclosure of firearms sa SALN. So kasama ho yun sa mga witnesses po na nakasalang. Yung banks at yung pong BIR. So tingin ko yun yung mga pinakabagong mga ebidensya when we cross into unexplained wealth. Opo. Kung sa pagsukat ng kayamanan o anumang bagay, ito yung comparison between standard at saka yung susukatin. Dito po ba sa pagsukat ng sinasabing biglaang pagyaman ng pangalawang Pangulo, ang gagamitin po ba nating barometro o panukat ay yung kanya idineklara sa SALN? Yun po yung batayan na pagsukat. No? Kasi syempre, yan po inaasahan ho natin na total sum nung pong mga kinita ng isang public official. No? So, confirmatory syempre, yung pong income net of taxes na makikita ho natin doon sa BIR. So, ibig sabihin, yan po talaga yung magpapakita ng legal na netong kita ng isang particular po na public official kasama ng kanya pong asawa. So kung yung kanyang binayarang buwis sa mga nakalipas sa panahon ay hindi tumutugma sa nakadeklara sa SALN, proven na po ba yung point? Meron hong mapapatunayan doon, pero syempre, ibang bagay pa ho pagka nailabas yung bank accounts. No? Kasi halimbawa, kung hindi ho mag-abot-abot yung pong income net of taxes at yung nakalagay po sa SALN, halimbawa, 5 times yung laki. Halimbawa, nung mga pumasok sa bank accounts no, ng isang particular na impeachable official, yun pwede ho talagang magpakita ng hindi maipaliwanag na yaman po ito. Yeah, kung as a lawyer that you are, paano kung sabihin ng depensa, hindi, tama yung maaring tama yung binayarang buwis, maaring tama yung banking records. Ang nagkamali lamang yung staff na nagprepara ng SALN. Hindi rin ho yun, Ubra. Kasi syempre, sa dulo-dulo, pumirma po yung public official dun. So, anong lesson po ang nakita natin dito? Kasi nakadalawang Chief Justice ang Pilipinas na natanggal dahil sa SALN. Pero syempre, una, ang lesson po doon, dapat po maging matapat po talaga tayo doon sa SALN declarations. Ibig sabihin, kung ano yung actual na yaman sa isang particular na panahon, kung kailan po pinipirmahan po itong mga dokumento pong ito, dapat nakabatay po yun sa actual na kayamanan, pag-aari, kita o utang ng pong public official po na ito. So, I think kung natanggal, katulad na binabanggit po natin noong nagdaan, kung natanggal po ang Chief Justice, isang Chief Justice convicted on the basis of SALN violations, dapat wala akong pag-iiba dito po sa kasalukuyan po nating kaso. Si Senator Trillanes, early on, tagal na, no? Ni-reveal niya yung bank accounts ng mag-ama. Tatanungin niyo ba si Senator Trillanes na mag-testify? Kasama ho siya doon sa mga inilista po ng mga testigo ng atin pong prosecution. I think siya din po ay inilistang testigo ng defense. I have to confirm it again. Pero syempre, katulad ng binabanggit ho natin for each and every article, nakabatay ho tayo on day-to-day, week-to-week, witness per witness ho, testimony, no? Bago ho magpasya doon sa mga susunod pong mga isasalang po ng mga testigo. No? So, syempre, I think on the deck pa rin po si Senator Trillanes to give testimony, but that will be decided on that future date kung tuloy po siya o hindi. Lalo tigit, we are operating under expedited timeframes na hoping to finish before December. Natukoy niyo kung yung mga bank accounts. Pag dumating dun sa punto na naisa publiko yung mga personalidad na bahagi dun sa pagpasok at labas ng pera sa account ng pangalawang Pangulo, meron bang pangangailangan na isa lang din itong mga taong ito para malaman sa kanila yung detalye ng mga ganong transaksyon? Pwede pa rin ho yun na isa lang ito pong mga personalidad po na ito. Kung halimbawa makikita ho doon sa
bank account transactions, kung sino ba yung nagpadala ng cheque dito po sa mga mag-asawa Duterte Carpio at kanila pong mga kumpanya. Pero tingin ko pandagdag na lang po yun. Kasi ang mahalaga pong mapatunayan, yung pong agwat nung pong legal na kita, net of taxes, at kung meron mang ho talagang malayong kakaiba doon po sa mga pumasok sa mga bank accounts nung pong nasasaktan. Follow-up lang ko. Merong figure na naibigay ang prosecution. Siguro, maaaring dun sa pagdinig sa Kamara, merong figure na naitanim sa utak ng mga mamamayan habang tinatalakay yung issue. Pag tinalakay ito formally sa trial, may magbabago ba dun si figura? Tataas ba o bababa? Tingin ko, bound na po yung prosecution doon sa AMLAC report nung nauna eh. So, yung pong 6.7 billion total transactions ng mag-asawang Duterte Carpio will be restated most definitely. Pagka ho, sinalang po yung AMLAC, yung 4.4 billion in inflows will most definitely be restated during the trial itself. No? Ang kailangan naman ho talaga ipagbangga ang SALN, BIR, AMLAC report at bank accounts. Para magkaroon ho tayo ng most complete picture nung pong kayamanan ng ating pong pangalang Pangulo at ng kanya pong asawa. Siguro bago natin tanggapin ng tanong mula sa ating kasama sa media, liwanagin ko lang po kung Teriano, as a lawyer that you are, ang pinatutunayan dito sa artikulo ng bigla ang pagyaman o hindi may paliwanag na yaman, mapatunayan lang kung tama o hindi yung kanyang transaksyon sa bangko at saka yung binayaran sa buwis na makikita sa mga susunod na araw at linggo doon sa kanyang statement sa SALN. Redundant. Sa kanyang SALN. So kung may makuha man doon na pagkakaiba at malaman kung sino nagpadala ng pera, bahala na si Boying. Pwede hong ganun yung maging itsura po nun. Kasi halimbawa, balikan na lang ho natin yung what we know today. So what we know is in 2024, ang pangalang Pangulo ay meron pong 88.5 million sa kanya pong SALN net worth. So, ang expectation ho natin dyan, hindi dapat umalagwa masyado yung pong mga bank accounts, laman po ng bank accounts mula po dun sa 88.5 million. Kasi assuming yan na wala hong ginastos doon po sa mga kinita net of taxes. No? Pero kung halimbawa, times 3, times 2, yung pong mga pumasok sa bank accounts versus the net worth itself. So, it might raise a red flag to everyone. Hindi ba? So, yan po yung mga more or less preview noon pong magiging talakayan pagka unexplained wealth na po yung pinag-uusapan. Yung sa kaso ng issue, sa article ng ThreatCom nitong nagdaang linggo, nagsampa ng formal na kaso sa DOJ. Ngayon kung dito habang tinatalakay natin yung confidential fund at saka yung ill-gotten wealth in the future, kung sakasakaling merong kaso na formal na isampa either sa hukuman o sa ombudsman, ano magiging impact nito sa pagdinig? Wala naman. Tuloy lang po yun. So tuloy po yung criminal proceedings sa grave threats. Tuloy po yung impeachment article on threats. No? So tatakbo po na magkasabayan. It will be resolved independently and separately. Kasi magkaiba naman effect nun eh. Yung effect sa impeachment trial, article on threats, pagtatanggal sa pwesto. Yung pong impact ng pong grave threats criminal charge ay pagkakakulong. No, at ang totoo, nakakatawa na nga ho yung mga abogado po ng pangalang Pangulo kasi pagka humaharap po sila doon sa criminal proceeding, ang sinasabi nila, hindi pwede magtuloy itong criminal proceeding na to. Kasi mayroong impeachment proceeding eh. Hindi ba? Pero pagka humaharap po sila sa impeachment proceeding, ang sinasabi nila, hindi pwede magtuloy itong impeachment proceeding. Kasi dapat, sa criminal court na yan, ipinapasa. Hindi ba? So parang basically, I think they're trying to evade accountability on the threats that they had made against the president and his family, whether in the impeachment court or whether in the criminal court.